Yo mga katongs, magandang araw sa inyong lahat. Ayan na nga po ano. So ito nga po mga katongs, ginagawa natin. Pinagtutulungan natin na ngayon itong itali, yung talong. Lagyan ng pangalawang balag, leteng. So si Bato at saka si Hapon yung bago namin kasama, silang dalawa. Si Greg, 3 araw lang hindi nakagawa si Greg, namamagay ipin niya, talagang lumubo yung sa mukha. So sabi ko pahinga na lang muna siya. Then ayan, sinasabayan ko ng patubig yung naaangat nila, tapos sasabungan ko din ng pataba. Grabe presyo ng talong mga katongs, dahil ang sinasabi doon sa sangitan, mga mamatay daw yung talong at saka nasisira. Kaya ito muna tinutukan namin. Yan, pag nayari nila itong iangat, yung unang block na ito, sisimulan namin doon sa dulo. Kasi yung sa may dulo medyo makapal, yung sa gitna okay lang naman yan, kahit hindi pa natin italian. Yung sa dulo ang makapal din. Ito yung unang block, tatapusin natin yan. Tapos ayun, may dala si Paring Jay na 50 kilos na tanglad, binhe. Tatanim natin dun mamaya sa gilid. Okay mga katong, habang papatubig tayo dito, yan o, at papataba. Hihimayin ko lang yung tanglad na nabili ni Paring Jay. So ito yung binhi natin na itatanim. Marami tayong pagtataniman yan, tanong na natin paikot. Paikutan natin ng tanglad yung farm. Ayan o.
Yo mga katongs, ayan nga po, nagtatanim na kami ng tanglad dito. So, dito natin sinimulan. Dito tayo nagtatanim. Nuna natin yung gilid. Mayroon pa yan? Lemongrass. Gawin mo rito. Yan. Tanglad. Ha? Nabibenta ba yan? Nabibili. Ha? 70 isang kilo yan. Oo naman. Daming talaga pinatay ko doon. Daming malalaking mga puno eh. Saan? Doon sa amin nung ganatay ko na kaso pinatay ko eh. Daming malaki. Ilang puno yun. 10 puno. Mabibili ko yan, 70 isang kilo. Per kilo? Ah, Eh, siguro isang ganyan, isang kilo maluwa na yun. 10 kilo yan. Isang puno. Maluwa. Oh, di ba lumalad? Itong binili namin binhi kay Juan doon sa Mabalakot 50 kilo yan. Yan. Binibenta ba yan? Oo, may mga yung buyer mga divisoria. Mga litso siguro? Oo, yung iba ginagawang ano yan hati. Ang dami. Kala ko, hindi binibenta. Hindi pala. Lumalaki po ng ganyan yan. Hindi man kinakain ng mga ayaw kayo ng mga kambing, kalabaw, hindi kinakain yan. Ikaw, laliman mo. Kahit ng mga baka ayaw kayo kasi maano tawag doon. Ay isang puno-puno lang. Magkano sa kilo? 70. Ayun no. Walang gasto.
Yun nga lang, mahal ng binhi. Eh, kung magpapabili ka, maluwang ng Oo. diba? Kung ito, gagawin binhi sa isa hektarya, makakatanim yun. Oo, doon sa Pampanga, nakita ko itong tayo nga pan dyan. Doon sa Pampanga. So, niya sa taas. Nabibili. Hindi pwede. Doon yung sa taas na pwede yan. Nabibili ko kasi. Para gagawin sa mga ano. Tingin lang ako marami. Kasi marami yan. Sige, pwede mapapahig mo dyan. Ha? Mapapahig mo yan. Kulang pa. Wala, ito na lang eh. Sige, tagilo yan lang. Okay mga katong, saya na nga po. Nayari na namin. Hanggang dito sa dulo. Hanggang doon sa Kubo de Boss, haba. Nataniman natin ng tanglad to. So may ikon pa naman, may binhi pa ron. Tatanim natin doon diretso. Kaso alas 4 na. Pahinga lang kami ni Bato, mag-spray pa kami dito sa talong. Si Greg umuwi at saka namamagaipin. Sabi ko pagaling siya muna ron. Pa-tingnan niya pa-check up muna niya. Silong lang natin yung kambing. Sisilong natin yung kambing mga katongs. Yung mga katongs, at gabi na nga po, ayan, mag-i-spray nga po kami dito sa talong. Kailangan natin alagaan to. Dahil sobrang mahal na naman ang talong. Wala, ito lang ang bubuhay sa ngayon sa atin. Dahil yung sile, baksak. Baksak pa rin. So ito, mataas ang presyo. Nag 100 na naman kanina. So dito sa dulo kami nagsisimula mag-spray. Kasi kabila namin ini-spray may honey kasi kailangan madukot yung sa ilalim ng dahon. Yan, dalawa kami ni Bato. Ito muna. Nakachok ata. Okay. Baba mo. Okay. Yan. Lain paru-paro. Wala. Kabilaan tuloy. Kabiyak. Kabiyak kami ni Bato. Para sa ganun mapanay.
Tapos din. Tapos din mga katongs. Tayo din bunga dito sa dulo. Ang ganda pa. Ito gusto ko maibalag eh. Kasi may gusto kong idilig dito sa puno. May uwan ngayon mga talong sakit. Sabi nung kagulay natin sa sangitan, nakakwentuhan ni paring Jay, yung malakas magdala ng talong dati doon kay Ma'am Helen. So yung talungan nga doon sa gawin nila, pati yung sa kanya may tama. Namamatay daw, nalalanta. Kwan yun parang bacteria wilt. So ito dito sa dulong, sa pinakadulo yun may namamatay, pero dito sa gitna at sa bungad wala. Sabi ko nga baka itong nasa gitna at sa bungad kasi may chicken manure, so yun ang nakatulong kung bakit hindi na dapuan ng bakterya tong portion nito. Pero yung sa dulo walang chicken manure, kaya yun ang duda ko. Pero sabi nga nila yung daw ang sakit sa talong ngayon, mga nalalanta, namamatay, kaya mahal ang talong. Mga expert na po sa talong yun, yung mga nagsasabi na yun. So buti na lang kahit papanig sa atin may naka-harvest.